Check natin yung before. Pag overheat ito, overheat siya, and then okay, so pakinggan niya mabuti yung RPM. Yung galit 3.5 hanggang 4,000. Hindi ko kailangan yung galit niya ito 3,200. Mabalik natin sa 1,200 to 1,500. So pakiramdaman nyo guys yung after. Ayan o, ramdam na natin yung galit ng makina into 1,000. Kita nyo? Ayan o, galit na siya. Ramdam nyo na yung galit guys. Okay? Sipa no? 111. Oh. Kanina nandun yan sa 3.8 4,000 bago mo marinig yung yung galit ng makina. Ngayon mo 1.1 balik na siya sa standard niya. Palang araw guys, another client na naman tayo na Toyota Avanza. So ito po yung unit na features na natin noon na nag-overheat and then tinanggalan natin ang hot thermostat. So ang ginawa naman natin ng may-ari ngayon guys ay namproblema siya dahil low power yung makina niya, and then mahina raw yung hatak tsaka throttle delay, and then minsan makanaas yung loob ng makina, and then malakas na kumain ng sa fuel consumption. So hindi siya maganda na indicator na yung makina mo talagang medyo may problema sa loob. So yun nga guys, so samahan niyo ako sa basic pointers guys kung ano yung atin maibibigay na remedy nga hindi tayo magbubukas ng makina. Hindi, magpapalit lang tayo ng oil filter and tsaka yung kanyang lumang oil, tapos maglalagay na tayo ng hot engine treatment. Okay, so yun ang gagawin natin guys, basic pointers lang tutorial para makuha nyo kung ano yung mga dapat gawin sa remedy para ma-address yung concern na to. So check natin yung engine guys para makita natin kung ano yung sistema ng makina, kung ano yung RPM niya. So tara, let's go. So pantalin natin guys, check natin yung before. Pag overheat ito, overheat siya, and then nag-overheat nga. Tapos ang gawin natin, mag-change oil tayo, tapos mag-hot engine treatment tayo. Okay, so pakinggan niya mabuti yung RPM. Yung galit ng makina maririnig mo into 3,000. Yan o, 3,000 RPM. So ibig sabihin na yung galit niya na 3,000, kailangan natin idukutin hanggang 1,000 o ibig natin sa tamang idle. Yan o, para siyang loss compression, and then magkakaroon siya ng throttle delay. Pag loss compression, cause ng throttle delay. Yan o, yung galit 3.5 hanggang 4,000. Hindi ko na i-RPM ng malakas ng 5,000. Let's ma-idle lang natin. So lagyan natin, tara. Tignan mo yung yung before niya. Yung RPM nasa kuan. Yung RPM niyang magalit ang makina nasa 3,500 to 4,000. Diba? Sa ganda ka 4,000 galit na. Muna yung mag-cause ng delay. So delay siya, overtake ni mo, delay kakarangkada ba. So kailangan yung galit niya ito 3,200, mabalik natin sa 1,200 to 1,500. Muna yung standard nga galit ng makina RPM niya. So dapat masuko na siya. So butang na ito, tara. So same process pa rin guys, basic pointers pa rin. Wala tayong papalitang parts sa loob ng makina at wala rin tatanggalin ng mga parts sa loob at sa labas. So ang gagawin lang natin is magpapalit lang tayo ng lumang oil, tapos yung oil filter, and then maglalagay na tayo ng hot engine treatment na additives para doon sa engine oil, ihalo natin at saka doon sa kanyang fuel tank. Yun na yung gagawin natin guys, and check natin kung ano mangyayari sa resulta. So let's go. Same process pa rin guys, PMS. So tanggalin natin yung kanyang oil filter and then yung lumang oil. So check natin yung loob. So far medyo marami na siyang oil sludge dahil yung kulay ng loob ng engine is kulay yellow na.
Ibig sabihin yung oil sludge na ito guys, nasasunog na yung lumang oil tapos dumikit na sa engine wall. So kailangan mo talagang magpalit ng bagong oil para wala tayong din guys. So may thermostat na yan, nakabit na namin yan. Tsaka ito yung sa na-video ako nakaraan na bumulwak talaga yung radiator cap. Okay, so ang gawin natin is maglalagay na tayo guys ng oil filter, and then magsasalin tayo ng bagong oil para diretso tayo guys. Okay, so yun pa rin, Delo Gold pa rin Ultra ang ilalagay natin, tsaka yung kanyang oil filter na big. Okay, so tara, let's go. Okay, next step guys, kinakabit na natin sa lalim yung kanyang drain plug, and then meron na rin yung gasket seal, at saka sunod dito is yung kanyang oil filter, ikakabit na rin natin. Basic pointers pa rin, bibili kayo ng mga oil filter, kailangan yung medyo branded para sure talaga na maganda yung magiging performance ito sa loob once na tumaandar na yung makina. So check natin yung ilalim guys para sure natin. So far okay na. So ang gawin natin, check naman natin yung kanyang oil viscosity para makita nyo yung lapot. So makikita nyo guys yung oil viscosity ng oil, manipis yung nilagay nila na lumang oil. Para sa akin na hindi advisable pag once sa mga luma na yung makina mo guys, kailangan na medyo makapal-kapal na ng konti yung viscosity nito para yung laro doon sa loob ng internal parts hindi gaano magwangwang o hindi gaano maluluwag, kasi nga maluwag na yung parts na. So kailangan medyo makapal para yung setting makatulong doon sa loob ng performance ng makina at magbibigay ng lakas ng compression, especially doon sa piston ring at saka sa piston canal. So yun yung mga basic pointers guys na dapat nyong malaman. Basic pointers na yan guys, pero napakahalaga yung pagdating sa oil viscosity. Okay, then maglalagay na tayo guys ng bagong oil, and then maglalagay na rin tayo ng hot engine treatment. Okay, so tara. Nag-aakasag mga mga 3 litro. Pasok doon. Paklit na siya. Okay, so ito ilalagay natin guys. Yan isang set. Yan, hydrogen treatment na 500 ml. Tapos 3 fuel extreme economy. Yan po ilalagay natin. So tara, lagyan na natin. Same procedure pa rin guys. Ang ilalagay natin. Yun lang din, wala na ibang gagawin. After mo maglagay ng oil, and then okay na, set up na. So lagay mo na yung 500 ml sa engine oil. Ihahalo nyo po yan sa oil na nilagay nyo. So yun lang ang proseso guys. Iuubos nyo lang yung 500 ml sa isang makina. Okay, so ang gagawin yan, siya na bahala ang magkakom yan doon. Siya na bahala ang magtatrabaho yan sa ilalim through technology. So wala ka naintindihin. Kung ang gawin mo lang, ipapaandarin mo lang makina mo. Pag umaandar yung makina mo, kusa na siya magtatrabaho doon sa loob ng makina guys. So technology yan, problema niya, nihado yan kung paano niya trabaho niya sa loob. Basta sa'yo, ihalo mo lang sa engine oil, okay na yun. So yun po yung gagawin. So simple lang guys. So after naman natin maglagay nito, didiretso naman tayo dun sa fuel tank. Maglalagay naman tayo ng tatlong 250 ml na hot fuel extreme economy doon mismo sa fuel tank. So marami nagtatanong sa akin, hindi daw advisable o advisable yung walang kukunti lang yung crudo. So sa akin guys, unless na may fuel yung tangke nyo, kahit konti pa yan, dahil may return naman yung may mga return naman yung mga ibang sasakyan, may iba naman walang return, pero hanggat merong fuel walang problema. Okay, bumabalik lang yung mechanism ng kanyang return ng kanyang fuel sa loob ng fuel tank. So yun, circulation continuous pa rin. Kaya walang problema kahit kunti, marami o puno. Basta ilagay mo lang yung Hado Fuel Extreme Economy sa fuel tank. Okay na yun. Si Hado Fuel Extreme Economy na ang bahala sa pagtunaw mga carbon buildup. Especially sa piston ring, piston canal. Nandoon talaga guys yung problema, yung issue. Tsaka yung carbon buildup deposit doon sa top ng piston. And then yung kanyang carbon buildup din doon sa in between ng valve set at ng valve tip. So once meron po yung carbon buildup doon, so mangyayari magkakaroon ng loss compression kasi doon dadaan yung singaw. Okay, so imbis nga 100% yung sabog, magiging 70% na lang kasi yung 30% lumusot na doon sa valve set. So yun po yung mga basic pointers guys niya dapat nyo matutunan. So ang gagawin niya to, siya na po ang bahala magre-recover yun, wala natin intindihin.
Okay, so yun lang po yung gagawin natin. Ihalo mo lang yan sa fuel tank. Bahala na si Hado Engine Treatment, Smart Nanotechnology ang dumiskarte kung paano i-try yun. So yun po yung pagkaiba ng technology sa manual. So hindi ka naman magbukas sa makina, bahala na siya. So okay po, so ang gagawin natin guys, hindi natin ikakat yung video. Tuloy-tuloy lang guys para makita nyo yung magiging resulta after ng ginawa nating proseso na hindi tayo nagbubukas ng makina. Okay, so tara, balik tayo guys. So okay na guys, papadala natin yung makina, pakiramdaman natin kung anong mangyayari. Okay, so hindi natin ikakat yung video para makita nyo actual, yung changes. Maingay yung labas. Ipot tayo yan para may load. Okay, so habang i-idle natin yung makina, ganun pa rin ang gagawin natin. Naka-idle lang siya, ipapakalat lang natin yung Hado Engine Treatment doon sa engine oil. Mix siya doon sa bagong oil, pupunta doon sa mechanism ng buong engine, and then tawag dyan, tatrabaho doon sa may main rod bearing, conrod bearing, tawag yan yung valve train mechanism sa kanya. Kung may turbo siya, papasok yun sa may turbo, papasok yan doon sa shafting ng turbo, sa seal ng turbo. Ito kasi wala itong turbo, so lahat ng pwedeng may metal to metal contact friction guys, titirahin niya yon. So wala siya ibang gagawin doon kundi magdi-diffuse siya doon sa magitan ng melting chroming. So mamimelt yung mga particle materials, especially mga bakal-bakal. Tapos yung Hado yun magiging pinaka-semento. So siya magiging magdi-diffuse sila doon, didikit at magkukurom na dandahan doon sa loob ng metal surface ng bakal. So ang Hado Engine Treatment po is mangyayari, magagawa siya ng tawag niyan yung chroming process. So iko-chrome niya yun, yung gas-gas ng makina mo, ganito mga gas-gas. Pag na-chrome yan, parang na yung salamin, hindi nasasabit yung mga kuko mo. Okay, so ang unit na ito is Toyota Avanza. So nag-undergo ng overheat. Ngayon naagapan natin, nag-change lang tayo ng thermostat. Tapos iba na yung under ng makina, magasgas na, maingay. Tsaka tawag niyan yung RPM, nakita niyo naman yung before, talagang nasa 4,000 bago magalit yung makina. So kailangan natin mai-recover yun guys. Mabalik natin sa standard kung paano siya nilabas ng brand new ng 1,100 galit na siya. So dapat natin mabalik yun sa magitan ng Hado Engine Treatment na hindi tayo nagbukas, nagdukot ng piston ring. So wala tayong ibang ginawa kundi nag-change oil lang tayo, nagpalit tayo ng thermostat. Is normal naman talaga yun dahil yun ang problema. And then check natin ngayon kung ano mangyayari. Okay, so walang cut ang video guys para makita nyo ano mangyayari kakalabasan. So ayan guys, wala pa tayong almost 3 minutes, magpo 4 minutes pa lang tayo, pero nakita ko na yung RPM ibang iba na kaysa kanina. Ayan yung galit ng makina maririnig mo na into 1,800. Hindi ko pa full accelerate pero maramdaman mo na yung galit ng makina, marinig mo na. Ayan 2,000 galit na siya. Okay, so yun yung tawag niyan, yung basic pointers po lagi na promote natin na produkto. Kahit hindi mo na to i-test drive guys, dahil sa apak mo pa ng accelerator makikita mo na yung speed mo. Bakit? Kasi nga ang problema nito is throttle delay. Ngayon mararamdaman mo na yung bagsak ng RPM, mabilis bumalik. Kita nyo, nararamdaman nyo yung galit ng makina naglalaro na into 1,800. So ang kailangan natin mabalik natin into 1,100. Yan ang pinaka maximum na galit ng makina. Dapat yan mula pag brand new, yan ang mangyayari sa iyo guys. So anong purpose ng Hado? Ang gagawin niya, lahat ng carbon metal doon, kikrom niya yun, at may babalik yung compression kung paano mo na nahawakan yung unit mo na bago na yung kanyang power, ganun talaga ang kalalabasan niya. So ganun ka-epektibo yung Hado guys pagdating sa mga overheating, pagdating sa mga lumang sasakyan, and then sa mga ganun din, kung brand new mas maganda ilagyan mo na. Bakit? Para nakaprotect na agad siya doon at hindi na magkaroon pa ng problema yung mga gas-gas sa loob. So wala pa tayong 10 minutes pero ang laki na ng pagbabago. Kita nyo yung galit ng makina, lumilindol. So yan na yung after guys. Tingnan nyo mabuti yung after, kinalabasan ng ginawa natin. Kita nyo yung galit ng makina, maririnig mo na dito sa loob. Kanina halos hindi mo marinig Ibig sabihin talagang low power, loss compression siya. Okay,
So hindi man siya, wala man siyang problema sa mga indicator. Wala tayong AGR na nilinisan o anumang parts na nilinisan sa loob o mga turbo o intake manifold o wala tayong ginawa, kundi yun lang, nag-change oil lang tayo tapos naglagay lang tayo ng hado engine treatment. Okay, so yun yung lagi ko nga pinopromote guys sa ating YouTube channel para dagdag iwas sa overhaul, iwas sa sakit ng ulo. So Toyota Avanza po ito. So pakiramdaman nyo guys yung after. Ayan ramdam na natin yung galit ng makina into 1,000. Kita nyo? Ayan galit na siya. Ramdam nyo na yung galit guys. Okay? So at least kita nyo yung ito na yung after. Pakiramdaman nyo mabuting after. Galit na siya into 1,500. Dukutin natin yung 1,000. Check natin kung kaya ba. Kaya na. So bumalik na yung standard na power ng makina. Okay? So at least nakuha nyo na yung basic pointers guys. So hindi natin test drive to kasi yung talagang kalalabas na yan. Talagang automatic yan. Dito pa lang kita mo na how much more kung pinatakbo mo pa. Okay? Sipa 111. Kanina nandun yan sa 3.8 4 mil bago mo marinig yung galit ng makina. Ngayon mo 1.1 balik na siya sa standard niya. Okay. So at least kuha niyo yung basic pointers guys. So yun lang, maraming salamat. Please shoutout sa ating YouTube channel at please subscribe, share my video guys, and then I will then comment down below, then I will reply anytime anywhere. Okay, basta comment lang kayo, magre-reply tayo. Ano mga tanong, sasagutin natin yan. At least nakuha niyo yung basic pointers. So yun lang, please subscribe my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Yan ang after. Pwede na yan. Okay. Alright.